pag-usapan po natin at siguro hindi naman masamang talakayin at magbigay din ako ng analysis, opinion at comment na rin. Kasi nagtatanong yung ating mga followers at mga kababayan na kung ano daw ang aking masasabi doon sa meron na naman daw pong ano ba ito? Channel sa YouTube ang SMNI at DCIR na tinanggal na naman. Sabi ko, ano bang problema nila? Bakit talaga hindi sila nagtatagal sa YouTube? Kasi daw po, yung DCIR YouTube channel ay disable na. Tinanggal na rin po daw ng YouTube. So ako naman, hindi kasi ako nanonood sa kanila. May mga nagtatanong na sa akin kung ano masasabi ko. Ako hindi na ako nagulat dyan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang YouTube po ay private company. Yan po ay merong sapat na kapangyarihan kung itutuloy nila o hindi ang mga YouTube, ang mga channel, ang mga vlogger or social media platform na tinatawag. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat naman na mga account or yung channel, inia-apply yan sa YouTube. Pagka nakita ka na merong kakayanan at susunod ka sa kanilang mga policy, a-approvean nila yan. At pag na-approvean, susunod ka sa kanilang mga policy. Pag hindi, talagang masasanksyon ka, talagang may problema ka. Mukhang ito yatang SMNI at saka DCIR, isa naman po yung company yan, isa naman po yung grupong yan. Baka hindi sumusunod sa mga policy. Mukhang hilig yata nila ganon. Di ba? Yung mga gunita, kaya sila sinuspindi until now, kaya nirevoke ng Kongreso ang kailang prangkisa. Sa broadcast issue naman po ito. Kaya inabot nila yung problemang yan kasi may mga violation sa franchise law at mga batas sa National Telecommunication. Kaya sila pati sa MTRCB. Yun is sa broadcast. Dito, social media ito, siguro kaya sila binalikan o kinancel ng YouTube channel, baka may problema nga sila. Alam nyo, paglabag sa mga violation, wala talagang magagawa. Ito kaya ko sinasabing ganito, paalaala lang, lahat ng social media, kahit na gaano kalaki pa ng followers mo o subscriber mo, kapag may violation, magkakaproblema yan bandang huli. Pero kung susunod ka, yung hindi ka gagawa ng mga intrigang wala sa lugar. Pag sabihin, kung hindi yan fake news, hindi ka magiging problema. Pag puro fake news or maling impormasyon ang pinapakalat sa tao, pwede kang ipasara talaga dahil yan ay parte ng karapatan ng YouTube company, ang Google. So, ganun po yun . So, itong nangyari sa DCIR channel sa social media na nawala, katulad din ng nangyari, di ba, halos lahat ng SMNA channel nila sa YouTube, di ba, na nagkaroon din ng problema. Ako nagtataka naman ako sa kanila dahil bakit nila ginagamit yung SMNI at DCIR talagang sunog na po ang kredibilidad niyan sa mga channel. Dahil nga po, ang identity nila o ang tingin ng mga tao, yung SMNI na may fake news. Kasama yung DCIR kasi isa naman po yan doon sa issue ng broadcast. Pero ginamit nila dito sa social media. So siguro nakita nga ng YouTube na may problema rin. Kaya sila nagkakaganyan. Kaya ko ito tinalakay din kasi balita ko, ibinibintang na naman sa gobyerno. Pinapalabas na may kinalaman ng gobyerno sa sinasabing harassment. Lahat na lang naman nila ginagawa. Pagka sumablay sila, sisisihin gobyerno. Ayan ang kinalaman ng gobyerno. Wala namang kontrol ang gobyerno sa YouTube at sa Facebook. Diba? Yan ay private business. Bakit pag sila ay nakakaroon ng problema, sinisisi ang gobyerno? Subukan nyo na magbalita kayo ng hindi fake news. Subukan nyo na sumunod kayo sa mga regulasyon sa broadcast business at sa social media. Hindi kayo makakaroon ng problema. Yan po yung aking tingin dyan. Itong pagbibintang nila na posible daw ang gobyerno may kinalaman doon sa pagkawala ng kanilang mga channel sa social media, wala lang silang masisi, wala silang magawang pagpapatunay kung bakit sila nagkakaproblema.
Mabilis kasing akusahan ng gobyerno para makakuha ng suporta o paawa sa kanilang mga followers. Ginagalit yung followers, ginagalit ang followers laban sa gobyerno. Sinususugang magalit sa ang taong bayan sa gobyerno dahil nawala yung kailang channel, ganun ba? Ay, kalokohan naman yun. Sa dami-dami ng hinaharap na problema at solusyon ng gobyerno, paano ba naman kayo pagkakabalahan? Ay, ang Malacanang nga, hindi nga nakailam doon sa pagkansila ng inyong prangkisa at pagsuspindi nyo eh. Kasi yung Division of Labor sa gobyerno, may iral. Di ba? Kongreso may karapatan, NTC may karapatan, MTRCB may karapatan sa broadcast. Ito YouTube eh. Anong kinalaman ng gobyerno dyan? Kahit yung gobyerno, pag hindi sumusunod sa regulasyon ng YouTube doon sa kanilang mga social media account, ay mawawala din yun eh. Yan po yung totoo. Kaya wag paninlang, okay, sa mga naglilihis ng totoong istorya. At bilang paalaala ko naman, dahil kahit papano, kilala natin yung DCIR, nagtrabaho rin ako dyan ng mahaba-habang panahon, sumunod kayo sa regulasyon. Hindi ho pwedeng laging above the law or kayo mas kayo ang tama, hindi yung nagbibigay ng pribilehiyo lang. Kasi ako tinuturing ko itong pag-approve ng social media para ikaw ay magkaroon ng channel. Okay? Maaaring pribilehiyo lang din. Kasi nag-apply tayo, tinanggap, dahil sumunod ka, so, pinagbigyan ka. Ganun lang po yun. Business po ito eh. Ang social media, business. Nakakatulong sa tao sa buong mundo. Global communication ito. Malaking business ito. Pero sa business, talagang may regulasyon. Pag hindi ka sumunod sa anumang regulasyon, may something, may problema. So, again, ang nangyayari ho sa SMNI at DCIR at iba pang mga channel nila, sila din ang may problema niyan. Actually, marami silang channel. Dami nilang mga ginagamit na mga channel, individual na mga member nila, may mga channel ganyan-ganyan eh. Kaya nga lang ho, pinipilit nilang idikit sa SMNI na meron ng record na hindi maganda eh. Kaya may problema sila. Subukan nilang gumamit ng ibang pangalan o company. Balagay ko hindi sila magiging problema. At susunod sa regulasyon. Uulitin ko, yun ang mahalaga. Kahit anong pangalan, kahit sino ka pa, pag hindi sumunod sa mga regulasyon, sa mga batas, may problema talaga. Ayun lang po. Ang feeling kasi sila na yung hari-hari at masusunod sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Matatawa ka na lang. So sana po nag-enjoy kayo doon sa aking reaksyon. Walang personalan yan. Lehitimong iso. Ito tinanong, sinasagot natin, ipinapaliwanag sa abot ng ating kakayanan. Okay? Salamat po sa ating mga followers, subscriber, at mga viewers. Dito po sa aking mga channel naman, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Ako ay ginagawa kong lahat na sumunod sa lahat ng regulasyon at mga batas na umiiral para hindi tayo nakakaroon ng problema. At ang akin hong malaking pinagkakautangan ng loob ay hindi lang ang YouTube o Facebook kung hindi kayo na mga followers, subscriber, at mga viewers sa buong mundo